isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pastor Dong, Pastor May, ang aming mga magulang sa pananampalataya, at ang mga kaabangers na masugid na nag-aabang sa daily life sharing. Amen. Ayan, daily life sharing. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, ako nga po pala si Sarina Santos. At ako naman si Mami Carol Astor. At kami po ang kasama niyo sa umagang ito. Sa loob ng isang oras at nawa pagtiisan niyo po kami. Pagtiisan talaga. First time po namin na ito, tunay na ito isang transition. Yan, transition sa aming buhay. Dati pa kapi-kapi lang, ngayon nandito na kami sa daily life sharing. Ayan. Tingnan mo na natin, Mama, kung tayo ay may kasama na. Ano ba natin makikita? Yun ang maganda. Ayun, bumati na si Charmaine. Joy Arnaiz, galing Palawan. Yan, isang masugid na taga-subaybayan. Good morning, Charmaine. Joy Arnaiz ng Palawan. Yan. Siguro mag-antabay pa tayo ng konti. Kamusta ka, Charmaine? Salamat sa pagsama mo. Present tong si Charmaine. Sa lahat, araw-araw. Ay, masugid na kaabangers yan. Sa bagay, maski dati pa. Oo, kaabangers talaga yan. Yan. Pwede siyang masugid. Yan din ang masugid na nag-aabang. So, ito na po sa akin. Ito na po ang pagkakataon para po ating itag at i-share ang ating feed. Naghihintay po tayo ng mga ilang minuto. Sa bagay, ngayon pa lang para nag-5 o'clock. Excited lang. Yan, sabi nga, ang madalas kong nakikita na sabi ni Sister Emerald Tamayo, share, tag. Yan. Para mas maraming makarinig ng mabuting balita ng ating Panginoon. Yan, kaya kami din akong sakali sa aming mga kamag-anak dyan na nakikita kami ngayon sa Facebook, ang mga kaibigan. Ayan. Hello po at samahan niyo po kami for the next 1 hour. At ipag-pray nyo din kami. Ipag-pray nyo kami dahil tunay na mahirap sa first time pala talaga. Yan, nanginginig ang aking mga tuhod. Pero alam po namin nakasama natin ang Diyos sa gawain ito. Ayan. And ang babasahin po natin maya-maya ay ang 2 Peter chapter 3. Ayan. Hello, Sister Digna. Good morning. Ayan, from London. Ayan, isang masugid na naka-abangers din to. Walang sawa. Masugid sa lahat. Maging sa intercession, sa 24/7, babagyan. Ayan. Ayan, napakabuti ng Diyos. Kaya naman, marami ng pagpapala yan, Sister Digna. Ayan. Okay, siguro tayo ay mag-abang-abang pa tayo ng kaunti. Mga ilang minuto pa. Ayun, Sister Flor de Riza, Raquel, good morning. Ayan, isa yung pinagpala, Sister Flor. Ayan. Sama-sama tayo ngayong umaga. Ayan. Sige. Labas nyo na po ang inyong mga Bible, notebook, ballpen, kung nais kong mag-take note sa aming mga sasabihin. At alam naman namin alam natin lahat, talagang may mapupulot at mapupulot tayo sa isa't isa. Kaya Mm-hmm. mag-comment din po kayo kung kayo po ay merong ibig na idagdag. Yan, very much welcome po yan. Tayo mag-interact. Alam po tayong nag-BB group. Ayan. Mga anak, sige, mag-antay-antay pa tayo ng konti. Ay, Pastora, Patricia, good morning po. Good morning. Ayan, hello sa mga babies. Sa mga babies, sa dalawang queen. Queen Adalia and Queen Stephanie. Ayan. Salamat sa Diyos. Salamat, magdadag si Charmaine at mga kaibigan. Salamat sa mga maraming sa inyong lahat ng video. Siguro mag-start tayo in 2 minutes. Para mas marami tayong mapag-usapan. At mapag-usapan. Ayan. Ayan.
Ayan, napakarami palang tinag talaga ni Sister Charmaine. Grabe. Ayan, talaga ang Diyos ang napakabuti. Pala tayo ngayong umaga, no? Binigyan tayo panibagong pagkakataon para mag-serve through this platform. Ayan, andyan na si Pastora Lay. Pastora! Naku, bakit kami nandito sa DLS? Hello, good morning, Pastora Lay. Good morning po. Pag-pray niyo po kami. Ayan. Talaga kailangan po namin ng matinding prayer. Ayan, andyan na din si Sister Angie Campoy. Good Ayan. morning po sa inyong Ang lahat. ating napakagandang worshiper sa kape at pandasal. Ayan. Good morning, good morning. Ayan, siguro Time po. na po, ala. Ah. Bago po tayo mag-start, muli yung inyong mga friends or i-share po yung ating feed. Ayan. Yung ating live stream, I mean, sa inyong mga feeds. Yung sabi ko nga, yan, may mababanggit tayo mama. Itag natin yung ating mga ka-KKK. Sino ba yung mga ka-KKK? Baka magtaka kayo. KKK. Linawin na yun. KK is kapitbahay, katabi, pwede rin maging kaaway. Ayan. Maging kaaway kasi love your enemies. Kaya kailangan natin silang itag para makarinig ng mabuting balita. Ayan. Ayan, sino pa ang nandyan, anak? Pero siguro, para Start na tayo. pwede na tayo mag-start. Ayan, Sister Estelita Labore. Good morning. Good morning po. Ayan. Okay. Ayan, sige po. Ay, siguro magsisimula na tayo, anak. Para prayer, bago tayo magsimula, unahin muna natin ang panalangin. Yan. Hallelujah, Lord, maraming salamat po sa umaga na ito, Panginoon. Salamat sa pagkakataon at magamit mo, Panginoon, upang magpahayag ng inyong mabuting balita through social media, Panginoon. Lord, maraming salamat at kasihan nawa kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Huwag mo kami iiwanan, Panginoon, dahil hindi po namin kayang gawin ang lahat. Ngunit dahil sa iyo, God, makakaya namin. We can do all things through Christ na siyang nagpapalakas sa amin, Panginoon. Kaya Lord, nawa, Panginoon, gamitin mo kami, daluyan kami ng iyong aming mga bibig, Panginoon, upang pawang mga purong salita mo lamang ang mga Panginoon. At Lord God, na hindi Panginoon, para lahat na makakarinig, Panginoon, ay mapagpala, Panginoon, sa umaga nito. Lord, maraming salamat. Pinupuri ka namin, inulahati, dinadakila, itinataas ang dakilang pangalan ng anak sa Yesu Kristo, kasama ng Banal na Espiritu Santo. Amen and amen. Ayan. Sige po, Sino bago pa po na tayo dyan? mag-start. Sige po, may babatiin ka pa, ma, bago tayo umawit sa Panginoon. Siguro, kayo tayo, anak. Ayan. Alright, sige po. Samahan niyo po ako na umawit sa ating Panginoon bago po tayo dumako sa ating pagbabasa. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Yes, Lord. Hallelujah. Beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Light of the world, you stepped down into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. So here I am to worship. Here I am to
King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Hallelujah. Yes, God. Salamat. Bilang puri ka namin, O Diyos, niluluwalhati namin ang iyong pangalan, Panginoon. Lord, salamat. Salamat sa iyong kagandahang loob, Panginoon, sa amin. Salamat sa iyong kabutihan sa amin. Araw-araw, Panginoon, namin nararanasan, Lord God. Lord, samahan mo kami sa mga susunod pa, Panginoon, na bahagi, Panginoon, ng gawain ito, Lord. At ikaw lamang, O Diyos, ang maitaas. Salamat sa pangalan ni Jesus. Yes, anak, bago na tayo magsimula ng pagbabasa, may mga bagong pumasok tayo mga kaabangers. Si Ate Kasing ng Pasig, Kasing Valderrama. Yan, good morning mga Pasig ladies. Tad po tayo. Kay Sister Mila Kalingasan ng Lipa. Wow, iba-iba talaga. At kay Sister Jack Mendoza ng Cavite. Cavite. Yun. Morning po sa Morning. inyong lahat. Ayan. So, muli po, no, ang ating pong babasahin, sama-sama po tayo. Good morning po, Sister Marisa Nunez. Yan, sa Lipa rin yan. Pala. Okay. Yes, sa Lipa. Morning, good morning. Morning. Sige po, tayo po ay dumako sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Sama-sama po tayo sa 2 Peter chapter 3. Anak, teka muna kasi kanina nag-comment si Sister Charmaine, mahina daw ang sounds natin. Kumusta po ngayon? Kasi medyo kami may ginalaw. Okay na po ba ang sounds? Comment naman po tayo. Okay na po ba ang sounds? Naka-full ka na ba? No? Medyo mahina po ang sound. Ayan, sabi ni Marina, Marisa Marines.
lumapit ng konti siguro. Ayun na yun, kaso puro mukha na. Hindi bale. Magaganda naman yung ating mukha. Pinaganda ni Lord. Ganun pa rin daw, mahina. Ano kaya ating gagawin? Okay. Ang lakasan na natin ang ating boses. Yan, sige. Nagbago po ba? No, in-adjust yung volume namin. Naka-full volume na po Kasi kami. naka-full na po ang aming Baka device. Nanggigising na kami sa aming kapitbahay. Ayan. Okay, Kamusta sige. po? Sige po. Ayan. So, muli po, ang babasahin po natin 2 Peter chapter 3 at 1 John chapter 1. Ano kayang ating gagawin sa ating tunog? Mahina daw. Mahina pa nga niya, sabi ni Sister Malakas naman Flor. ang ating signal. Oo, naka-full full ang signal ko. Ano kayo? Ako din nga po eh. So, Yan, anyway. tuloy na tayo. Nalapot ka na Exhaust. gagawa. Ayan. Sayang naman ang ating oras, pero magamit na lang po tayo ng mga mga devices, yung mga earphone, yan, mga speaker, para po medyo lumakas-lakas po. Yan. Sige na, anak. Okay, sige po. Basta start po tayo magbasa. Ang sabi po dito sa 2 Peter chapter 3, ang pangakong pagdating ng Panginoon. Amen. Mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong gisingin ang malinis ninyong isipan sa pamamagitan ng pagpapaalala ng ilang mga bagay. Alalahanin ninyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na ibinigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Verse 3, una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Verse 4, sasabihin nila, nangako siyang darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa rin pagbabago buhat ng likhain ang mundong ito. Sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan ng ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Sa pamamagitan din ng tubig, ng malaking baha, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Verse 7, sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nananatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom at pagpaparusa sa masasama. Verse 8, mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Verse 11, at dahil dito, ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Mamumuhay kayo ng may kabanalan at mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Habang hinihintay niyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Subalit, ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katuwiran. Verse 14, kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Verse 15, isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas.
Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid natin si Pablo. Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Verse 16, sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, Sorry po. yan ang live. Daily life sharing talaga. Sorry po. Bumagsak ang aming gadgets. Ayun. Balik tayo sa ating live program. Balik tayo sa verse 16. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Amen. Verse 17, ngayong ito'y alam na ninyo mga kapatid. Dapat kayong mag-ingat na huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Verse 18, sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakakilala sa Kanya. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. At tutuloy-tuloy na po natin ang pagbasa, kaya babasahin ko na po na ang unang Juan, chapter 1. Ang pamagat niya dito ay ang salitang nagbibigay buhay. Sabi niya sa verse 1, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na simula pa'y siya lang, ang salitang nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Verse 2, nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya at pinatutuhanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na nasa Ama at nahayag sa amin. Verse 3, ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Verse 4, isinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ito ang aming narinig sa Kanyang anak at ipinapahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi natin tayo'y may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Verse 7, ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na Kanyang anak. 8, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Yan. Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Verse 10 at ang last verse, kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Salamat sa mga salita ng Diyos. Amen. Bago tayo magpatuloy, nakakita ako ng mga Bago. bagong pumasok. Ano po? So, ayan, ang sabi nila, medyo lumakas na dahil sa boses natin. Dahil may sumisigaw na tayo. Ayan. Good morning po, Sister Eredeline Santos Lucero. Ayan. Good morning. Ng Sydney, Australia. From Sa Sydney. habit ka-abangers din yan. Yes. And intercessor. Nandiyan din si Sister Melda Hakilmo. Wow, ng Masbate. Yan. Taweng Molera. Good morning, Sister Emerald Tamayo. Ayan. Who else Yes. is here? Albert
Aleja, si kanang UPS to. Ay, hindi, ng Green Heights, Albert Calera. Si Brother Albert. Yeah. Good morning. Kay Ate Lea, yan. Good morning, Sister Jonah Santos. Sister Lea. Yan. Conchon. Ayan, sige. Marami na tayo. Yan, sige, pwede na. Okay. Tayo po ay magsimula sa ating pag-uusap ngayong Sa 2 umaga. Peter chapter 3. Yan, sali po kayo kung kayo po ay Comment meron lang. inputs and sa ating pinag-uusapan, ilagay niyo lang po dyan sa ating comment box. So, Lakas mo. okay. Siguro po, mag-start tayo dun sa unang tinukoy ni Pedro dun sa verse 1, no, kung bakit nasulat itong 2 Peter chapter 3. Ang sabi po kasi dito, basahin ko lang po siya ulit. Mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong gisingin ang malinis ninyong isipan sa pamamagitan ng pagpapaalala ng ilang mga bagay. So, ang pinaka main reason ng pagkakasulat, actually yung halos lahat naman ng mga sulat, no, ito ay pagpapaalala sa ating mga Kristiyano. Bakit? Kristiyano pong kausap dito So, Yung believers. yeah, sila yung recipient ng letter nito, mga mananampalataya. So, bakit kaya tayo kailangang paalalahanan? Kasi po, ang mga tao, mga Kristiyano, Makakalimutin. minsan Bigas na nakakalimot. Yan. Kaya kailangan magpaalala. Kasi kung walang magpapaalala, sabi nga, ang pagpapaalala ay gamot sa taong nakakalimot. Diba? May ano pa tayo ngayon. May mga gamot pa, mga doktor na. Yan, pero yan, paalala talaga. Yes. Kaya napakahalaga po na lagi tayong nakikinig, no? Yan sila sa ating mga pastor na ibinigay sa atin sa mga pagtuturo nila. Sa mga ganitong gawain na kung saan po pinag-uusapan ang salita ng Diyos. Nare-remind tayo, di ba? Lalo na pag naka-assign ka, talagang Mag-aaral ka. mabubusisiyo. Marami kang Marami mabasahin. kang makakalkal. Which is, beneficial siya kasi Yan, tama. ikaw mismo na nag-aaral at nagtuturo, napapaalalahanan ka din talaga. So, kasi hindi naman lahat kaya natin i-absorb ng isahan. So, mahalaga na once in a while tayo, lagi-lagi, tayo ay nagbabasa para ma-remind. Sinasabi nga ang salita daw ng Diyos ay double-edged sword. Bakit? Kasi unang-una talaga ang nagtuturo, ang siyang unang tinatamaan. Sapol na sapol ang mga nagtuturo. Pangalawa lang ang nakikinig. Ayan. Kaya talaga totoo ang salita ng Diyos. Ayan. Sige anak, patuloy ka na. Okay. So, sa naman po, sa verse 4, sinasabi po dito na nangako siyang, parang po ito itong verse na to, tumutukoy siya dun sa parang mockery, no, na tinatanggap ng mga Kristiyano, na parang ito yung laging ibinabato sa atin kung bakit parang gusto nilang pasubalian yung salita ng Diyos. Kasi nga naman, dati pa, sinasabi na darating na ang Panginoon. Kami, ako personally, naging Christian 2002, papuntang 2003. Doon na-expose sa ganitong gawain. Naririnig ko na yan, yung babalik na. Malapit na bumalik ang Panginoon. Pero, ako nga, 72 years na Pero siguro, magkaisip ako talaga, even sa iba kasi natitigil ko mga dahil noon pa, marami na nagyayaya. Darating na daw, babalik, kaya kailangan magmadali. Pero 72 na po ako. Wala pa. Pero, anyway, mabuti ang Diyos dahil kung saan bumalik na noon, wala po tayo ngayon. Wala na pong daily life sharing. At saka makikita natin dito pa lang sa Bible, which is 5 taon na ang nakalilipas, yan na yung kapahayagan. Pero kasi di ba sabi nga, 1,000 days natin, isang araw pa lang sa Diyos. Ayan. Kaya, sa kanya, 1,000 naman sa atin. Opo, hindi nangyayari yung salita ng Diyos, kundi binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon. Yun nga yung sinabi dun sa binasa natin kanina, I think sa verse 15. Ayan, sige, basahin. Sa verse 15, chapter 3. Sabi dito sa chapter verse 15,
bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan din ang binabanggit ng kapatid nating si Pablo, na taglay ang kaalamang kaloob ng Diyos nang siya'y sumulat sa inyo. Ayan. Yan, kung aanin mo talaga. Kung dumating na noon si Kristo, si Jesu Kristo, nasaan kaya tayo ngayon? Pero ganun ka buti ang Diyos, pinagtitiyagaan pa niya tayo upang mas marami ba siyang paghaharian sa kanyang pagbabalik dito sa lupa, di ba? Oo, kasi kung noon pa bumalik, kumbaga, lalo na ngayon, mga panahon na to, ang tao, nasa puro kalayawan na, di ba? Pero salamat sa ganitong mga pagpapaalala. Yung mga taong nakakalimot, sabi ko nga kanina, ang pagpapaalala ay gamit sa taong nakakalimot. Salamat, at lalo sa ganito sa DLS, yan, through social media, isipin natin ngayon na may social media na. Hindi na natin kailangan tumayo sa ibabaw ng para magpahayag. Hindi na natin kailangan maglakad ng malalayo through social media. Nakaupo nga tayo sa comfort zone natin. Ayan. Pero nakakapagpahayag tayo ng mabuting balita. Yan. Upang marami makarinig, upang marami naligtas. Yan. So, rin yun. Kumbaga, kagandahang loob pa rin ng Panginoon kung bakit hindi pa siya hindi pa agad. Opo. Hindi ka agad-agad. Kaya marami pa tayong maabot. Diba? Marami pa rin kailangan abutin. Pero hindi kailangan maging hayahay. Kailangan din natin magmadali. Amen. Ayan. Kasi which leads us to the next point na parang hindi naman natin talaga alam kailan siya babalik. Diba? Ang sabi dun sa verse 10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. So, wala siyang, hindi siya nakaschedule, wala siyang oras, wala siyang petsa na inihayag kung kailan. So, meron ba naman magnanakaw na, papasok ako dyan. Wala naman. Hindi naman makakapagnakaw. Sasarahan na natin siya, di ba? Pag na-inform tayo. Ayun, actually, yung sinasabi sa Matthew 24:43-44. Ayan. Sige, ang sabi sa Matthew 24:43-44. Unawain ninyo ito, kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. 44. Kaya't kayo'y laging maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ayan. Talagang ang katiyakan naman, sinasabi naman sa salita ng Diyos, tiyak ang kanyang pagdating, ang kanyang pagbabalik. Pangako niya yun. Kailanman ang Diyos ay hindi sumisira sa kanyang pangako. Ayan. Ayan. It's just a matter of kung lakas mo, anak, bumubulong ka. Kung kailan ito mangyayari. So, ano po yung ating gagawin habang tayo po ay naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon? Tayo ba'y maghihintay na lang sa ating, sa ating tahanan? Ganyan, wala na ba tayong gagawin? Mali yun. Hindi ganun ang paghihintay. Kailangan din nating, kailangan tayong may gawin. Yan, kung ano yung kalooban ng Panginoon, yun, number 1 yun. Masunod natin yung kalooban ng Panginoon, yung perfect will of God. Ano ba yun? Perfect will of God. Yung makasunod sa kanyang mga salita. Yun din siguro maipapasok din natin dito, anak, yung God's heart, my heart. Ano ba ang tibokin ng puso ng Diyos? Di ba kaluluwa? Amen. Yan. So, kaluluwa. So, kailangan din tayo mga luluwa. Ayan. Ayan. Tsaka, hindi naman tayo iniligtas para sa ating mga sarili lamang. Kung hindi, para yung buhay natin ay magamit para abutin din yung iba. Amen. At isa pa, dapat madatnan tayo na ang tawag dyan, walang dungis at walang kapintasan. Yes, yung sabi sa salita niya. So, in the process, kasi hindi naman po madali, di ba? Alam po natin lahat yan bilang mga Kristyano. Hindi madali yung journey dahil meron talagang mga
pagtitiis, yan. long suffering. Long sabi suffering. nga. Maraming persecutions. Minsan yung persecution, huwag ka nang lalayo. Sa family pa lang natin, di ba? Meron mga persecutions. Persecution, oo. Yan. So, hindi siya madali. Napakadaling Sabihin. bumiwalay. Parang ganun. Napakadaling bumigay kung wala ka sa Panginoon. Kung wala kang inaasahan Oo. from the Lord. Yun, kaya ngayon din anak, yung dahil sa tayo naligtas, hindi naman talaga dapat tayo maging hayahay. Sabi nga, oh, hindi tayo dapat yung maging SSS ba? Yan, ano ba yung SSS? Yan, isang araw lang, Sister Sally, binanggit yung SSS na yan. Ano ba yan? Saved, seated, and satisfied. Yan, ba't po tayo makontento na tayo ligtas lang? Yan, na walang ginagawa. Yan, ang kailangan natin gawin ay gamitin tayo ng Panginoon sa pagliligtas. Kung paano nga tayo iligtas ng Panginoon, kailangan din natin, sa pamagitan natin ay makapagligtas din tayo ng mga kaluluwa. Yun. Amen. Maging kagamit-gamit. Yes. Tsaka may mga, may mga giftings siya na ibinigay sa atin. Yes. Yan, na dapat, di ba, hindi siya mabulok. Hindi siya masayang. Hindi siya masayang. Kundi siya ay lumago sa ating mga buhay. Ayan. At isa pa, dapat yung bunga mo, bunga ng Espiritu sa buhay mo, dapat ay huwag malalaglag, huwag malalaglag in the process, di ba? Ayan. Ng ating journey at bilang mga mananampalataya. Para nga talagang tayo ng walang dungis at walang kapintasan. Kumbaga, wala tayong nagawa natin assignment na-fulfill natin. Hindi naman natin sabihin na hindi tayo nagkakasala. Nagkakasala pa rin. Pero, ang maganda doon, lagi tayo, yun dahil pag mga Kristiyano na, ang dali mo nang maano sa sarili mo na nagkasala ako, Lord, patawad. Di ba? Pero kapag yung hindi mananampalataya kasi, wala naman akong ginawa. Yes. Yun, gano'n. Amen. Isa pang kalaban ng mga mananampalataya or dapat pag-ingatan is, lalo na ngayon, mapapansin niyo po in the last days, talagang dumarami na po yung mga nanggugulo, mga maling katuruan. Mga false prophet. Mga false prophet. Or parang tama yung sinasabi pero i-distort yung Babaligtarin. Babaligtarin. Yan. Minsan parang biblical din yung mga approach pero baliko yung Kung hindi ka aware sa salita ng Diyos, kung hindi ka nag-aaral, pwede kang maniwala eh. Dahil sabi nga, nakaano doon na, even the elect, kasi kahit na yung mga pinili na, pwedeng ma-deceive. Amen. Yan. Kaya talagang kailangan natin talagang magmatsyag, mag-aral, magpakalalim sa salita ng Diyos. Sabi nila, rooted and grounded. Amen. Yan. So yun palang katayuan natin bilang Kristiyano. Hindi siya yung sinasabi ng one time na parang once saved, always saved ka na, na parang okay na ako, Kristiyano na ako. Hindi. Tinanggap ko na si Kristo. Oo, kasi di ba ang sabi rin ng salita ng Diyos, yung devil daw is parang roaring Lion, like a roaring oo. lion. Siyempre gusto niya, bumaligtad ka talaga, di ba? May gagawin niya para bumaligtad ka. Kaya bilang mananampalataya, you should be on guard. Oh, kasi kung ang devil nga nagdo-double time, mas lalo tayo, yung mga Kristiyano. Kaya huwag tayong huwag maging hayahay. Ayan. Kung siya ay double time, tayo dapat triple time. Di ba? Para yun. Triple time. Hindi yun. Kasi yun, kagaya ng ginagawa natin. Ito, di ba? Daily life sharing, kape at pandesal. Hindi man tayo nag-house to house, pero mas marami kasing na nararating or naaabot ang social media. Pero ayun din, yung isa pa rin, maging din tayo, maging mapagmatsyag din tayo sa ating mga pinapanood. Akala natin ang ganda-ganda, pero tandaan natin, hindi lahat ng maganda ay tama. Yan, isang paalala yan mga kapatid, na maging aware tayo sa ating mga pinapanood. Ang mas maganda talaga, magbasa, yan, para mas maganda kung ano yung nakikita natin, tingnan natin sa salita ng Diyos sa ating mga Biblia. Ito talaga yung sandigan na para tingnan natin kung tama ba yung sinasabi nila. Dahil ang Biblia ay hindi magsisinungaling. Amen. Yan. Kaya ganun na lang din yung paalala sa atin lagi ng ating mga pastor na talagang magbasa.
Kasi pag kasi yung isang bagay or yung isang konsepto, tanggap na tanggap ng mundo, parang akala mo nagiging na siyang tama, nagiging na siyang totoo. Lalo na kung ang nagde-deliver ay mahusay, ganyan, di ba? Mukhang katiwa-tiwala. Pero if within you, alam mo, yung salita ng Diyos, hindi ka ganun basta-basta ma-sway kahit ano pang tamis ng kanilang pananalita. Tamis ng dila. Tamis ng dila. Pagpulakot ng dila, ayan sabi ng ano. Ano pong masasabi nga yan? Marami pong dumagdag. Hindi ba marami? Merong mga sila Tita Rizal, andyan na. Sister Isa Calieja, good morning po sa inyo. Ate Daisy. Siya ba si Tita Daisy? Yes. Sister Shoni Atienza, good morning po. Sister Rose Marisocias. good morning. Ayan, salamat po sa inyo. Sama po tayo ngayong umagang ito. Ayan. So, ayun na nga. Kaya, eto at nagpapaalalahan tayo. Ayan. Tsaka, sign na rin yan talaga na malapit ng dumating si Lord, di ba? Isa sa mga senyales. Isang senyales, yung mga kabuluhan, yung mga nangyayari na ito, isa yan sa mga senyales ng kanyang malapit ng pagbabalik. At yung paglalabas ng mga false prophets. Yan, nasa Biblia naman lahat. At gayon din, yung ma-preach yung salita ng Diyos sa lahat ng tao. Yun, doon. Medyo nalalapit na ito kasi social media na ito eh. May technology involved na. Kasi, kung iisipan natin, paano nga ba mangyayari yung makikita yung kanyang pagbabalik? Ito na pala yun, through social media. Kasi, Ilalive. Kung paano live tayo ngayon. Oo, yan. Makikita natin talaga. Kasi kung walang social media, paano ba natin na ano talaga? Kung halimbawa sa Jerusalem siya bababa. Anyway, itong mga ibang part ng 2 Peter chapter 3 medyo malaking usapin pa dahil ito ay sa mga end times. Pero hindi natin yun itatapi kasi napakalawak na usapin ng end times. Mga paghahanda lang ba? Yan. Masundot-sundot lang ba? Yan. Ay, asawa daw pala ni Brother Albert, si Sister Isa. Hindi siya si Sister Daisy. So iba siya. Okay. Good morning po. Welcome po sa Daily Life Sharing. Ayan siya pala. Nakalaka-isat Daisy. Ayun. So, yun yung, ito yung tinutukoy doon sa verse 18 na sa chapter 3 pa rin po tayo ng 2 Peter. Yung sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo at sa pagkakakilala sa Kanya. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. So, ito yung pag mananampalataya ka, dapat meron kang paglago. Ayan yung sinasabi, no? So, nandyan na yung grasya ng Panginoon ever since naman. At saka, meron talaga tayo, kumbaga, in-introduce sa atin ang Panginoon sa Kristo. Meron na tayong knowledge. Pero hindi ka dapat magstay kung ano yung natutunan mo dati, ano yung nalaman mo dati. Dapat lalago. Kaya mag-move on. Kung noon elementary teaching, ngayon naman, kailangan pag medyo matagal-tagal tayo sa pananampalataya, medyo matuturo. Ayan, kagaya nga yung ginagawa namin. Nakalampas na kami sa elementary teaching. Ayan. Paano nga ba tayo lalago? Diba? Ayan, bukod sa pag-aaral, yung isinasabuhay mo siya. Yan, yun ang pinaka-the best. Oo. Kasi pag isasabuhay talaga. Pag sinabuhay natin yung salita ng Diyos, doon natin mararanasan, tsaka mapapatunayan talaga na totoo yung Diyos natin pinaglilingkuran. Yung personal siya, parang halos tangible yung effect and yung relasyon natin sa Panginoon. Kasi hindi gaya ng mga alaga dati nahawakan nila, nakita nila, naaway nila. So tayo, bagaman yung physical, wala na tayong ganung privilege. Pero experience, yung karanasan mo, pag buhay na buhay yun. Pag marami kang karanasan sa kagandahang loob ng Panginoon, kaya talagang makikita at makikita. Kumbaga siguro anak, kumbaga magliliwanag ka, may nakikitang liwanag sa'yo. Amen. Yun, siguro yun yung pinaka-magandang term na na kapag ikaw ay babad sa salita ng Diyos, kapag ikaw ay nakakapag
pahayag ng mabuting balita. Kagaya ba ng ating mga pastor, di ba kung titingnan natin sila, para silang may halaw sa ulo. Parang ang liwa-liwanag nilang tingnan. Yan. Kasi nga, sila babad na babad sa salita ng Diyos. Ayun, kagaya ng mga ginagawa ng ating mga pastor, kung saan-saan dako sila ba dinadala ng Panginoon para sa mission. Ano bang mission yun? To preach the gospel among the nations. Yun. Diba? Kaya tularan natin ang ating, To know Christ. Hindi lang, di ba yung vision na, hindi lang siya to know Christ, hindi ka huminto doon, but to make Him known. Yan. Yan. Kaya, yan. Ano? Sa chapter 3, ano pang, Yun na yung dulo ng chapter 3. Chapter 3. Yeah, so, grow in grace and knowledge. Ayan. Nakita talaga sa atin. Yung sabi nga, kahit hindi ka ba magsalita, dahil lang sa mga ginagawa mo, yun ay magsasalita. Yun ay magsasalita para sa iyo. Yan. Yung sinasabing walking Bible, yung hindi mo na kailangan talagang, yung nakikita talaga sa atin, dahil di ba tayo, kinreate naman tayo, ayon sa Genesis 1:26, nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis, di ba? Kaya, so yun yung ating pagkakalikha sa atin. At siyempre, kaya lang, siyempre napulit ang ating pagkatao dahil sa kasalanan. Meron din, yung second Corinthians 5:17, na anak yung sa 1 Corinthians 5:17? Yun yung sa new creation. Sige, hanapin natin at basahin. Yan. 2 Corinthians 5:17. Ayun ang sabi doon ano ba? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Yun. Yun, di ba? Kung ano kasi natin yan, tayo talaga inilikha ng Diyos na kawanya-kawangis. Kaya ngayon, dahil sa mga kasalanan, ang ating pagkatao, pero binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Yun, nung makipag-isa tayo kay Jesucristo, tayo yung naging bago o ibinalik sa kung ano ang sa original na pagkakalikha sa atin. Ayan. Yun yung siguro yung pinaka-the best na magiging katunayan na yun, ano ba yung mga old na buhay, anak? Ako, sasabihin ko na yung mga old na buhay ko. Pero pigilan ba din ako para pag naman Hindi ka namin pigilan. Ayan. Yung old na buhay, siguro nga mas siya makakapagsabi. Ang tawag ko nga dyan, katiponera. Kasi lagi palabahan ko para laging may pinaglalaban. Ayan. Pero syempre, hindi naman ibig sabihin na magpapagulpi ka na, magpapaapi ka na. Pero kailangan yun nga, makita yung reflection ng Panginoong Yesus Cristo. Alam, binabago naman. Kasi nakakaya naman sa Diyos kung di man lang ma-tame yung pagiging katipunera. Noon, siguro, ang katipunera, ano ng katipunera? Tabak, diba? Ngayon, tabak din, pero sword of God. Ayun, salita na ng Diyos ang inyong tabak. Ayan. May pagbabago, anak. Katipunera. May pagbabago. At saka, imposible na hindi ka magbago kung lagi kang magsalita ng Diyos. Yes, At saka, lagi ka rin in the presence of the Lord. Kasi diba, paminsan niya sinasabi, nagiging kaugali mo. Kunyari, sa mag-asawa, parang nagkakapalo ka tayo ng mukha, or meron na kayong mga na-a-adapt na mga ugali. Pati mannerisms. Yan, dahil sa laging magkasama. So, the same po sa Panginoon, kung siya yung lagi nating kaulayaw, siya yung lagi nating kasama. Imposible na hindi ka ma-change, diba? Kasama ng salita, syempre kasama talaga at napakahalagang factor yung salita. Hindi ba siya din naman talaga, si Jesucristo naman mismo yung salita. Amen. Siya ang Diyos yung salita. Sa first John 1, ay sa John 1. Ayan, John 1. Ayan. Kaya talagang kailangan natin talagang magpakababad, magpakalalim sa salita ng Diyos. Ayan. Yan. Dahil nabanggit mo na yung John 1, tayo sa 1 John 1. Ang sabi po doon, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa, siya na ang salitang nagbibigay buhay.
Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya at pinapatotohanan namin at ipinangangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama at nahayag sa amin. Ayun. Yun din yung sinabi May pinag-usapan natin. Oo. Yun, yung experience kasi nila ni Pedro. Si Pedro mismo. Si Paul nga, ang alam John, ko. si John na to. Oo. Although si Peter din. Oo, si Peter. Karanasan Oo. siya. Ngayon si John, ay siya talaga yung maraming even ang Revelation nga, si John yung nagsulat, o di ba? Kasi ganun siya ganun siya, talagang hindi siya humiwalay sa ating Panginoon kasi si John. Yan, talagang isa sa mga pinili talaga ng Panginoon. Kaya kailangan talaga natin na magkaroon siguro ang magandang term din na yung maging intimate yung ating relationship. Para meron kasi kung wala tayong relasyon, halimbawa tayo bilang magnanay, kung hindi natin alam ang isa't isa, paano ka ba kita ikukwento? O di ba? Wala akong masasabi kung hindi talaga kita kilala. Di ba? Hindi ko kayang magkwento. Ganon din sa ating Panginoon. Kung kulang tayo sa kaalaman, kung hindi tayo nag-aaral ng kanyang salita, paano natin siya ipapakilala sa iba? Kalimitan lang kasi ang Diyos ay, ako minsan, ang pagkakakilala lang ng karamihan sa Diyos ay ATM. Dami mo mga akal. Ano yung ATM? ATM, yung lang siya, yung sa provision. Ayun. Akala ko ibig sabihin ng ATM. Wala na, hindi na so, yun. ATM machine. ATM machine, di ba? Yung pera lang, pero hindi. Maraming mas malalim na kahulugan ay maraming mas maibibigay sa atin ang Panginoon. Ang number naman talaga doon ng kaligtasan. Yan. Kapayapaan. Yan. In the midst ng mga Kaguluhan kaguluhan. ito. Bakit may kapayapaan tayo? Yung nararanasan. Kung iyan biyaya talaga ng Diyos sa atin. Anak, di ba, kagaya lang natin, sa buhay natin talaga, di ba? Pero tatay mo may sakit, pero hindi tayo tumitigil. Hindi tayo tumitigil at yung kapayapaan ay naroon. May takot. Totoo yun. Hindi naman tayo magsisinungaling dahil may emotion pa naman tayo. Pero napagtatagumpayan natin, nagiging payapa, nakakapagpatuloy tayo. Kahit na may sitwasyon tayo. Yun nga, kahit kaya anong sitwasyon, ano man ang sitwasyon natin sa buhay. Hindi na. Ano man ang sitwasyon natin sa buhay, patuloy lang tayo. Magpatuloy. Huwag tayong hihinto, mga kapatid yan. Yun. At saka, ang isa ko pang na parang na-emphasize dito sa verse 1, sa 1 John. Sila kasi, inaranasan nila Physical si Jesus talaga. Christ, physical. Isinulat nila, ipinahayag nila. Kaya nakarating sa atin. Imagine yung mga ilang libong Ibang taon. henerasyon yung pinagbasahan. So, kung walang nagsalita, kung walang sumulat, paano ba nga ba natin malalaman yung tungkol kay Jesus Christ? So, ngayon po, ito naman yung tayo naman. Time naman natin. Kaya, lang siya, parang cycle siya. Na may part ka talaga in your generation, ano yung gagawin mo naman para maipahayag ang Panginoon. Para umabot din sa mas maraming panahon. Hindi natin alam yung malapit na dumating. Hindi pa rin naman talaga natin alam ilang taon pa talaga yung exact. Pero marami ng signs. Yeah, marami ng signs. Pero hindi ka na lang din kaya sinabi natin, hindi ka na mag-aabang na lang. Gaano ka. Gagawa ka pa din. So, yun. So, hindi man in writing, no? Marami po tayong ibang way para po maipahayag ang ating Panginoon. At ito na nga, yung actually nabanggit mo na rin yan kanina, yung pagiging ilaw. Yan. Diba? Yan yung isang way yung buhay mo ilaw. Mag-preach. Yung buhay mo na. Yung magliliwanag ka na talaga. Yun. Kaya natin yun. Ano ba anak ang sinasabi dyan tungkol sa ilaw?
Ayan, may ano din meron ding kasulatan sa Matthew 5:14-16. Ang sabi doon, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at papurihan ang inyong Ayun. sa langit. Ayun, napanggitan natin yung kanina. Ano? Ayan, kaya, oo. Nabanggit na natin yung kanina na talaga, yun nga, talagang maging ilaw, magliwanag tayo sa harap sa ibang tao. Yung, kung paano tayo nakapulot dun sa mga, lalo na sa ating mga pastor, kung paano natin nakikita yung kanilang buhay. Nagiging inspirasyon yun di ba? Nagiging inspirasyon kapag may mga nakikita kang gano'n. So tayo din, mga kapatid, maging inspirasyon tayo. Huwag tayong magsasawa. Kahit na akala natin walang nangyayari. Pero, kagaya ko, isa din ako sa mga, na dati, hindi naman ako naniniwala. Pero, nakita ko yung paano lumakad ang yung mga nag-aakay sa akin na dati. Pero, nakita ko yung buhay nila. Kaya, yan, nandito na rin ako. Dahil may nagliwanag. May nagliwanag din. May nagbigay liwanag. At saka, di ba napaka-dilim na ng mundo? Exactly. Yun na yung katotohanan ng kalagayan. And lahat naman tayo aware sa sitwasyon, sa mga kaguluhan. So, depression lalo, di ba? Ang daming mga nade-depress. So, baka mamaya pag may lumapit sa atin, isa pa rin tayong mas matindi pa yung depression. So, yun yung mga ilang paraan po. Paano po tayo magiging liwanag? Parang dapat, yung iba nararatang na dapat tayo pa rin, composed. Parang ganyan. Yan. Parang, hindi ba natin alam yung nangyayari? Alam, pero may hugot ka dahil sa mga salita ng Diyos na nasa puso mo. Ayan. Or sa mga naranasan mo sa Panginoon previously, di ba? So, ayun nga, kagaya ng sinasabi natin na parang pag duman ka na dun sa sitwasyon kasi na yan, like for example, sa may mga karamdaman, pag duman ka na yun sa sitwasyon na yun, pag naka-encounter ka ng tao na may ganun ring pinagdaraan, paano ka ba magiging liwanag sa kanila? Ayun, kagaya nga, kaya, mabanggit ko lang din. Di ba, ako kasama ng tatay dun sa St. Yun, nakita ko ngayon ng pagkakataon na maipakilala si Kristo doon sa mga kasamahan din na yung mga kasama ng mga nagpapatrip. Yun. Nai-share ko, nagkaroon ako ng pagkakataon na ma-share si Jesus Christ. Ayan. Dahil nakikita nila na kasi talaga may ba makita mo lupay-pay na lupay-pay, yung mga kamag-anak ba ng mga may sakit. Pero ayun, dahil minsan pag nasyaran sila, nagkakaroon ba ng pag-asa? Amen. Oo. Lagi naman talaga tayo sa Diyos, lagi may pag-asa. Amen. Lagi hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Ayan, narating na lang natin may mga bagong pumasok. Sige po. Ayan, nandito na yung biyanan mo, ang aking balay, may siga. Good morning. Si Ate Evelyn Be. Ayan, good morning. Ayan, sino pa? Sister Rizal Chua. Ayun. Sabi ni Peter Rizal, stable under pressure. Ganda nung Ganda. na. Yan, sino pa? Kanina parang, ayan, si Sister Leah, sabi niya, kapayapaan at pag-ibig ang ibinibigay ng Diyos sa amin. Amen. Andito din pala anak si Kuya Jairus. Ayun, Sister Evelyn Bue. Yan. Ayan, sige. Tayo pala ay nasa last 2 minutes ng ating pag-uusap ngayong umagang ito. Pero siguro naman anak, matakal naman natin yung buong most of it, mayroon naman talaga siyang himay-himayin lahat. Opo. Ayan. So, siguro po, ang parang nakikita kong kumbaga buod siguro ng ating pinag-usapan ngayon from 2 Peter chapter 3 hanggang dito sa
1 John 1:1. Dito natin kasi makikita yung katotohanan na bilang Kristiyano, meron talagang meron pong ang tawag dyan, may posibilidad yun. May posibilidad that someone will fall away from the faith. Diba? Kahit pa, Yes. yung iba nga po, diba, mga pastor na, pero kung umaalis pa sa pananampalataya or nahuhulog din sa temptation. So, hindi tayo naka-shield or wala tayong capsule na nag-spare sa atin sa mga bagay na pwedeng magpahiwalay sa atin. Pero, ang maganda dito, ang salita ng Diyos, yun nga, isa siyang paalala at encouragement para sa bawat isa. Para magpatuloy ka dun sa pinaniwalaan mo nung una, manatili ka dun sa paniniwalaan yun. Opo. Na ang kailangan lang talaga, ikaw as Christian, meron kang gagawin, palaguin mo yung sarili mo through your personal na bukod sa yung pag-aaral natin sa church and all, yung personal natin devotion sa ating Panginoon at yung pagsasagawa na kung ano yung pinapagawa niya sa atin. Yun ang pinaka-the best dun. Yung, kasi, pag wala kang ginawa, stagnant ka, di ba? Amen. Yun. Hindi mo na-fulfill yung Hindi mo na-fulfill. purpose ng Panginoon sa buhay mo. Ayan. Yan. Ano Okay. pa? Siguro, ano, So, pag-ano ka na. time, it's already 6 o'clock. Sige, ano na yan? So, tapos ka na. Oh. Ayan. Ayan. Grow in Ay, grace. grow in grace. Yan, sumago sa grasya. Ano natin, goal natin, palago ng palago. Ayan, oo. Palago ng palago. Pabuti ng pabuti. Yan. Huwag yung, huwag yung patay sindi. Ayun, ang mahirap. Consistent Consistent, dapat. oo. Dapat nga palaki ng palaki yung apoy eh. Yung, parang sa sunog, di ba? Yung mahawahan yung iba pa. Ayun. Yun, mag-on fire. Ayan, Always always on fire. Ayan, bilang Kristiyano, kailangan natin maging always on fire upang makahawa tayo sa iba pa. Ayan. Okay, siguro anak, nawa, closing na ako. Salamat sa Diyos, ang Lord, hallelujah. Nawa ay mga kapatid, maraming kahit paano ay may natutunan kayo sa aming mag-ina. Ayan. At, anyway, medyo nabawasan na yung panginginig ng tuhod ko. Kanina, kalog talaga. Pero salamat at alam ko sinamahan tayo ng ating Diyos, ng banal na Espiritu. Kaya tayo ay magko-closing prayer na. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, na kami, alam po namin, Panginoon, na kami ay iyong sinamahan, Panginoon, sa loob ng isang oras, O Lord God. Kaya patuloy po kami na nanalangin, Panginoon, na kami ay makapagpatuloy na lumago sa iyong salita, Panginoon, na ang grasya, na ang iyong hapag, Panginoon, ay hindi lang namin i-contain sa aming sarili, Panginoon, kundi bagkus ito, O Lord God, ay aming ipamahagi sa aming mga kapwa, sa aming mga kapitbahay. Gawin mo kaming ilaw, Panginoon, ng aming kapaligiran, Panginoon, lalo na po sa aming tahanan, O God. Kaya Lord God, maraming salamat at sa mga darating na panahon pa, Panginoon, patuloy mo kaming gamitin, Panginoon. Hallelujah, dahil ito ang nais mo, Panginoon, ang kami magamit mo sa iyong kaharian, Panginoon, sa pamamagitan ng sa pag-win ng mga souls, Panginoon, dahil ito ang tibukin ng iyong puso, ang mga kaluluwa, dahil mahal mo ang iyong mga nilikha, Panginoon. Kaya, Lord God, at sa aming pananalangin, Panginoon, dahil sa aming pagsunod, sa aming pagtugon, sa iyong mga sinasabi, Panginoon, alam po namin na sa iyong pagbabalik, Panginoon, ay marami kang daratnan, Panginoon, na mga tao, Panginoon, na iyong nilikha, Panginoon, na iyong paghaharian sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoon, at patuloy po namin dinadalangin ang aming mga magulang sa pananampalataya, Pastor Dong and Pastor May, sila Sister Hadassah, Brother Carr, and Brother Jed, Panginoon. Lord God, na sila ay nasa Iloilo, Panginoon. Lord, maraming salamat. Patuloy po silang samahan, patuloy mo silang ingatan, Panginoon, at na maging kagamit-gamit
para sa pagpapalaganap ng iyong kaharian, Panginoon. Lord, maraming salamat, O God. Hallelujah. Maging ang kanilang kalusugan, Panginoon, ay para nasa iyong pag-iingat, Panginoon. Lord, maraming salamat. At lahat po ng aming mga kasama sa DLS na ito, Panginoon, ang mga kaabangers na nagtiyaga sa loob na isang oras, Panginoon, ano man po ang kanilang sitwasyon, ano man ang kanilang pinagdaraanan, Panginoon, alam po namin, Panginoon, na ang lahat ng ito ay may kasagutan. May kasagutan, Panginoon, na magmumula sa iyo. Hallelujah. Kaya Lord God, dahil ikaw ang aming Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Ikaw ang aming source, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat. Pinupuri ka namin, dinadakila, niluwalhati. Itinatanghal ang pangalan ng anak si Jesu Cristo kasama ng iyong banal na Espiritu Santo. Amen and amen. Yan. Hanggang bukas. Hanggang bukas. Kahit Sunday tayo may DLS din. Kaya yan. See you.